Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ni Picoin at ang mga kamakailang pagbabago sa presyo nito. Ayon po sa mga eksperto, may posibilidad na bumaba ang presyo ni Picoin sa ilalim ng 0.10 or 10 cents sa mga darating na araw. Ayan, ano ang mga dahilan sa likod ng pagbagsak na ito? At ano po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang Pi Network ay isa po itong project na naglalayong gawing mas accessible ang crypto mining sa pamamagitan po ng mobile devices. Dahil dito ay marami pong mga Pinoy ang naingganyo na sumali at magmina ng Picoins gamit lamang ang kanilang smartphones. Ang ideya po ng pagkakaroon ng libreng cryptocurrency sa pamamagitan ng simpleng pag-click araw-araw lamang ay naging kaakit-akit po sa marami. Pero ang malaking tanong dito ay bakit po bumagsak ang presyo ni Picoin? Yan, una ay marami po kasing early adopters o naunang minero ang nagdesisyong ibenta ang kanilang Picoins matapos po itong mailista sa mga exchanges. Dahil sa dami po ng supply sa market, bumaba po ang presyo nito. Pangalawa, ang hindi po paglista ng Picoins sa mga pangunahing exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase ay nagdulot ito ng kawalan ng tiwala sa mga investors. Ang mga platform na ito ay may malaking impluensya po kasi sa paggalaw ng presyo ng isang cryptocurrency. Pangatlo, sa kasalukuyan ay limitado pa rin po ang application ng Picoins dito sa totoong mundo. Ang kawalan po ng malinaw na gamit nito ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa mga potential investors. At ang panghuli, ang mga problema po sa launching ng mainnet ng Pi Network ay nagdudulot ng pagbaba ng tiwala sa community at saka investors. At ito po yung nagresulta sa pagbagsak ng presyo ni Picoin. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ni Picoin ngayon? Ayan. Sa ngayon, itong si Picoin ay naglalaro po sa presyong 0.82 3188. Na may halagang pagbaba mula po sa nakaraang close nito. Ang kanyang intraday high ay nasa 0.869347 at ang kanyang intraday low naman ay nasa 0.818322. Ito po ay nagpapakita ng volatility o pabago-bagong galaw ng presyo sa market. Yan, check na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina dito kay Picoin. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari sa presyo ni Picoin sa hinaharap? Ayon po sa mga technical analyst, kung hindi po mapapanatili ni Picoin ang mga mahalagang support levels nito, maaaring magpatuloy po ang pagbaba ng kanyang presyo. Ang pagbaba po sa kanyang trading volume at ang kawalan ng malinaw na direksyon sa pag-develop ng projects nito ay maaaring magdulot ng karagdagang pag-aalinlangan sa mga investors. Ayan. Ngayon ay bilang panghuli ay ano naman ang maaaring maging epekto nito at ang aking opinyon tungkol dito. Para sa atin ay mahalaga pong maging maingat tayo at mapanuri sa pag-i-invest sa mga cryptocurrencies tulad po ni Picoin. Kaya ayan, meron po tayong ilang mga hakbang rito na kailangan po nating gawin. Una ay lagi po nating alamin ang pinakabagong balita at saka developments tungkol kay Pi Network at syempre maging sa iba pang mga cryptocurrencies. Pangalawa ay iwasan po natin ang padalos-dalos na desisyon batay lamang sa ating emosyon o takot. Pangatlo ay huwag po nating ilagay ang lahat ng ating puhunan sa isang asset lamang. Mag-invest din po tayo sa iba pang mga stable at saka kilalang cryptocurrencies. At ang panghuli ay kung hindi po tayo sigurado, mas mabuting humingi po tayo ng payo mula sa mga financial advisors na may kaalaman sa cryptocurrency market. At ayan, sa kabuuan, ang mundo po ng cryptocurrency ay puno ng uncertainties at saka mabilis na pagbabago. Ang kaso po ni Picoin ay isang paalala na hindi lahat ng project ay nagtatagumpay at ang hype ay hindi laging nagre-resulta sa positibong kalalabasan nito. Kaya mahalaga pong maging responsable tayo at edukado sa bawat hakbang na gagawin natin sa ating pag-i-invest. Habang may potensyal po ang Pi Network, kailangan nitong patunayan ang tunay na halaga at gamit nito sa market. Kaya ayan, ang pagbagsak po ng presyo ni Picoin ay dulot po ito ng iba't ibang mga bagay
tulad po ng mass selling ng mga early adopters, kakulangan sa support ng mga malalaking exchanges, at saka limitadong real-world utility. Bilang mga investors, mahalaga pong tayo ay maging mapanuri, maingat at laging updated sa mga kaganapan dito sa crypto space. At higit po sa lahat ay tandaan po natin na ang pag-i-invest sa cryptocurrency ay may kaakibat na panganib o risk. Kaya lagi po tayong mag-invest na ayon lamang sa kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.